Good day mga ka-sports natin dyan. Akari Chargers sa kanilang pagkabokya ng set kontra nga sa Signal HD Spikers. Ito pala ang tunay na dahilan kung bakit nga sila natalo at hindi man lang sila nakakuha kahit isang set man lamang. Well, pag-uusapan natin kung sino ba ang mga inalat na players at sino ba ang hindi masyado nagkaroon ng ambag kung kaya nga nabutata ang nasabi nating silver medalist ng Reinforced Conference ang Akari na hindi nga nakaporma sa kupunan naman ni Vanny Gandler. Mukhang gulat na gulat ang Akari Chargers sa Signal. Inaasahan siguro nila na kayang-kaya nila na matalo sa loob lamang ng 3 set ang nasabi nating Signal dahil wala na nga si Riri Meneses at Ces Molina. Pero mukhang nagkabaliktad na naman ang mga prediksyon ng mga fans nga ni Ibiang sa Philippine Volleyball. At eto, nabigo nga nilang matalo ang Signal HD Spikers. Sino-sino ba ang mga nagkulang na players pagdating sa Akari Chargers? Narito na nga, pero bago ang lahat, kung bago ka muna sa aking channel, subscribe na, click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na. Narito na nga ang mga players ng Akari Chargers. Sila nga ang mga nagkulang at inalat sa game kontra sa Signal HD Spikers. Kung kaya nga mabilisan silang napatiklop ang mga nagkulang na players, makikilala na ninyo. Unahin na nga natin dito ang kanilang mga magagaling na middle blocker, Fifi Sharma. Hindi nga rin gumana ang angas ni Sharma sapagkat hindi man lang siya nagkaroon ng double digits. 4 scores lang nga ang kanyang naiambag. Grabe sa 4 points. Alas Pilipinas, middle blocker natin to at magaling talaga siya. Pero sadyang inala talaga siya sa games at hindi nga siya nagkaroon ng double digits at 4 puntos nga lang ang kanyang nakuha. Kung kaya nagkulang talaga rin dito ang middle blocker. Speaking sa middle blocker, Celine Domingo nakakuha lang ng 4 points. At hindi nga sanay ang mga fans ni Celine Domingo na ganito lamang ang kanyang scores dahil nang nasa Creamline Cool Smasher siya, madalas nga siyang double digits at madalas siyang nagiging player of the game. Pero simula nang lumipat nga siya sa Akari Chargers ay hindi na masyado napapansin itong si Celine Domingo. May nagkomento pa nga na sabi na laos na raw si Celine. Pero sadya sigurong nag-a-adjust pa lang si Domingo dahil galing pa nga lang ito sa kanyang minor injury at kagagaling niya pa lang. Pero masaya tayo para kay Celine Domingo dahil kahit papaano ay nakakapasok na rin siya sa first 6 lineup ng Akari. Abangan natin ang kanyang comeback sa second game. Malay natin humataw nga siya sa next round. Nagkulang nga rin ang middle blocker na si Ezra Madrigal sapagkat nagkaroon lamang siya ng 1 point. Grabe, hindi man lang siya nagkaroon ng maraming ambag. Pero ibinabangko kasi siya kung kaya expected na natin na hindi siya magkakaroon ng maraming scores. Pero nagkaroon naman siya ng 1 point. At speaking sa hindi rin masyado nagkaroon ng ambag, ang isa pang middle blocker na magaling rin. Walang iba kundi si Camille Victoria. Nagkaroon lamang si Victoria ng score na 3 points. At isa pa sa mga magagaling na outside spiker na si Eric Araagas ay nagkaroon lamang siya ng 2 points. Hindi rin masyado nagkaroon ng maraming ambag nga itong si Araagas. Bagamat magaling siya pero sadya talagang inaalat nga sila sa games. Speaking sa inaalat, ang ating Queen Barbie Ivy Lacsina ay hindi rin nga siya nakahataw ng gusto kung saan mayroon nga lang siyang 5 puntos. Kung kaya hanggang sa kasalukuyan ay madalas nga siyang i-bash ng kanyang mga kritiko dahil nga tinatawag kasi siya na pinom ng kanyang mga tagahanga at madalas nga mag-post sa Philippine Volleyball. Pero gayon pa man, magaling yan si Ibiang. Sadya talagang inalat lang sila sa game kontra sa Signal. Babawi yan si Ivy Lacsina sa next round. Abangan na lang natin ang kanyang paghataw. Speaking sa hindi rin masyado nagkaroon ng ambag, walang iba kundi si Ellie Soyod. Si Soyod ay isa sa mga palaban sa Akari Chargers na opposite hitter at outside spikers, pero nagkaroon lamang siya ng 4 na puntos. Talagang hindi rin siya masyado nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng double digits dahil nga inaalat nga ang Akari. Isa nga lang ang nakagkaroon ng double digits sa Akari, walang iba
kundi itong si Faith Nisperos. Siya nga lang ang kaisa-isang players na nagkaroon ng double digits na 12 points at lahat ng kanyang mga kasama ay halos hindi nga nagkaroon ng maraming ambag. Maging ang kanilang setter ay nagkaroon lamang ng 1 puntos, si Camille Cal. So yan ang mga ka-sports natin dyan, ang mga dahilan kung bakit nga hindi sila nanalo kontra sa Signal HD Spikers, sapagkat konti lang kasi ang kanilang naging ambag. Ang mga ibang players dito ay sadya talagang inalat rin. Sadya talaga kasing malakas rin ang Signal HD Spikers at hindi rin talaga kinaya ng power ng Akari. Mukhang nakulangan nga sila sa charge. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.